Matagal nang inaabangan na magiging laban nga ni Casimero Cuadro Alas at Naoya Inoue. At hanggang ngayon ay walang kasiguraduhan kung ito nga po ba ay matutuloy. Patuloy po rin po kasing tumatanggi at umiiwas ang kampo ni Naoya Inoue na makaharap etong si Casimero Cuadro Alas. Ang kinakatakot po kasi dito ng kampo ni Naoya Inoue ay yung mabigyan sila ng kauna-unahang talo ng ating kababayan na si Cuadro Alas. Di hamak naman kasi kung titignan po ninyo sa performance at abilidad ni Casimero ay talagang kayang-kaya niya pong talunin etong si Naoya Inoue. Yan po kasi yung number 1 na iniiwasan ng halimaw ng Japan at undefeated boxer ng Japan na si Naoya Inoue. At kung sakali po talagang matuloy ang kanilang laban ngayong taon o sa mga susunod na taon ay asahan natin na yung gigil ni Casimero Cuadro Alas ay hindi lamang basta talunin etong si Naoya Inoue. Bagkos ipaghigante yung mga Pilipinong binabaksak nga po ni Naoya Inoue, si Marlon Tapales, si Nonito Donaire at ang iba pang mga box. Nakikita natin mga kaibigan at patunay dyan yung pag-iwas at pag-angat nga po ng division nitong si Naoya Inoue from bantamweight division to featherweight division, which is kung papaboran po ito ng World Boxing Organization ay napakalabo na pong magkaharap pa etong halimaw ng Japan at yung ating angas sa Pinas na si Casimero Cuadro Alas. Well, in terms of ability at yung kakayanan ni Casimero ay wala tayong duda na kayang-kaya pong talunin. Tignan yung mabuti mga kaibigan yung naging laban nga po ni Casimero kontra dito kay Yukinori Ogonin. Very obvious naman na talaga yung power at lakas ng suntok ni Casimero ay may diin talaga at may gigil. Noon pa man maraming beses nang nagpapahiwatig o nagpaparamdam eto nga pong si Casimero kay Naoya Inoue, pero pilit pong tinatanggi at nabubulag-bulagan ang kampo ni Naoya Inoue na hindi daw nila kilala eto nga pong si Casimero Cuadro Alas. Alam naman natin na high demand talaga yung laban na ito at talagang susuportahan po ito ng mga Filipino fans ni Casimero, especially ang mga fans din ni Naoya Inoue. Hinihintay din natin na sana kung matuloy ang kanilang laban ay hindi po ito mangyayari sa bansang Japan, which is kapag sa bansang Japan kahit si Casimero ang labanan niya ay for sure magiging benta po ang naging laban. At nakita natin dito isang chance lamang na magiging fair ang laban kung sa ibang bansa po sa Amerika o sa Saudi Arabia, dyan po sana mangyari yung laban. Patas naman sana kung i-check kung mabuti yung ginagamit po na gloves nitong si Naoya Inoue. Natapik din natin noon na ito nga pong si Naoya Inoue kaya hyper na hyper po sa loob ng ring ay gumagamit nga po o gumagamit nga po ng mga ipinagbabawal na gamot yung sinasabi po natin na pain reliever na kanyang itinuturok ay patagal daw po or pampatibay ng kanyang katawan para hindi makaramdam ng sakit sa suntok ng mga boksingerong kanyang nakakalaban. Well mga kaibigan, alam naman natin matagal pa at ilang taon man ang hintay natin hanggang ngayon ay aasa pa rin tayo sa magiging laban nga po ni Casimero Cuadro Alas at Naoya Inoue. Sa part naman po ni Casimero, nakahanda siya anytime at walang problema sa kanyang boxing promoter ito lamang kampo ni Naoya Inoue ang talagang umiiwas at natatakot, and hopefully yung pag-iwas niya ay mapansin po ng World Boxing Organization para yung mga titulo ni Inoue ay masuspende sa patuloy na pagtanggi kay Casimero Cuadro Alas.